Ako, ang daming mga pasabog nitong araw na to. Grabe yung pasabog ni Maharlika, mga kababayan. Totoo kaya yun? Napanood nyo ba yung mga pasabog ni Maharlika na ating Pangulo de Umano ay kasama sa narco-list ni Pangulong Duterte nung nakaraan? Nakadakdak po. Kung totoo ito, bakit ito pinababayaan ni Senator Amy Marcos? At kung totoo man ito, nako, ano na nangyayari sa mundo? Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Nakakahiya ito. Grabing pasabog ni Maharlika. At kung sino man ang nagbibigay sa kanya ng source, kung sino man mali, kung sino kaya ang source nito ni Maharlika, bakit hindi ito maimbestigahan? Diba? Kasi itong mga nilalabas ng pasabog, nakakatakot yan kung totoo man. At bakit hindi magalaw-galaw si Maharlika? Dahil nasa ibang bansa siya. Hindi siya pwedeng galawin. Dahil siya ay US citizen. Ayun, mga kababayan. Kakaibang balita. Itong mga pasabog ni Maharlika na ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay kasama sa narco-list. Ano ibig sabihin no? Drug lord ba siya? Drug lord nga, tsaka user daw. Sabi ng puting ahas. Sino kaya itong puting ahas na tinutukoy niya? Bakit ito hindi makuha or hindi man lang maimbestigahan kung sino si puting ahas at kung sino yung maitim na ahas na yan sa Malacanang? Ako, isang magandang umaga at magandang tanghali mga kababayan. Naku po, sana okay lang tayong lahat. Paskong Pasko. Katatapos lang ng Pasko at magtatapos na ang taong 2023 pero parang madami pa rin magaganap, ang daming nagaganap, ang daming pasabog ng taong ito. Ayan, good morning! Ayan, isang magandang umaga at magandang tanghali mga kababayan kung saan man tayo sulok ng mundo. Sana okay lang tayong lahat. Walang mga karamdaman sa buhay, walang mga sakit na nararamdaman. Ayan, good morning, good morning, good morning! Panoorin natin ang kanyang maiksing pasabog. Ito lang nakuha ko. Panoorin natin. Nandyan na sa Pilipinas, di ba? Sinabi ko sa inyo, ang mga kasabwat, okay, ni Tambaluslos, ni Lisa, na mga taga-ICC para what? Para mag-imbestiga, or nag-iimbestiga na, di ba? In-expose ko sa inyo yan, with Trillanes. Kasama nila ngayon para nga idin si Sara, and later on, possible na kapag nabigyan na ng warrant of arrest yung mag-ama, ay kunyari harang-harangin ni Kuting, I know, hindi maganda yun. At kahit ano pa, kahit ilang milyon ang ubusin yung pera, okay, sa mga vloggers, at kayo ay hindi tumitigil sa kakakalap ng mga pwede nyong ibalandra sa kay Maharlika, never ever kayong magwawagi. Ang talo dito mga kababayan ay pera ng taong bayan. Higit sa inyong kaalaman at nakarating galing sa ating puting ahas. Kaya pala hirap na hirap si Senator Amy now at nag-utter siya ng mga salitang sana kung nakakapili ng kamag-anak, mga ganong chuchu, di ba? Okay. Kaya nga challenge ito kay Senator Amy. Noong 2017, hi Ramy, hi Susie, okay? Noong 2017, ay kasama pala ang walang iba kundi si Kuting ng Norte sa narco list. So hindi lang siya typical na pulboronic, kundi kasama siya sa narco list ayon sa ating puting ahas. So I challenge you, Kuting, buwa ka nang inan yung lahat, sumagot kayo sa aking Mabigat itong mga paratang or pasabog ni Maharlika. Kung totoo man ito o hindi, pero dapat sagutin pa rin ito ng ating mahal na Pangulo, ng Pangulo ng Pilipinas, kung totoo man ito at hindi. Dapat sumagot dahil hinahamon ni Maharlika na dapat sagutin siya dahil nagbura pa ito, mga jota ng ina nyo. At anong nangyari, mga kababayan? Nakiusap pala, lumuhod, nagmanikluhod si Senator Amy, okay, sa Duterte administration na wag isama yung kapatid niya. At ito ay,
Kakausapin niya, ayusin niya na umalis sa ganong bisyo, sa ganong klaseng kamunduhan, yung may kasabwat siya, may protector, you know what I mean? So yun pala ang chika boom boom dyan, mga kababayan. Kaya naman pala, for the first, second, inaugural, what do you call it? State of the Nation address niya, wala siyang binabanggit tungkol sa droga. Bakit mo nga naman kakalabanin ang sarili mo? Kung maliban sa user, ikaw ay protector pa. I hope Pangulong Duterte, lumabas mismo sa bibig ni Pangulong Duterte. So ako po wala akong kinalaman dito. Inosente ako. Okay? Wala akong kasalanan. Ako ay walang kamuwang-muwang. Okay? Kunyari, kapapanganak ko pa lang. So nagsisimula pa lang ako magsalita. It just so happen, yung salitang yun, nanggaling yun sa mga tao mismo na naka-witness ng pangyayari. Okay? So ngayon, mga kababayan, ang nangyayari ngayon, di ba, nakiusap, naaayusin nila itong pagiging involved ni Kuting sa polboron. Pero tuloy-tuloy dahil, mga kababayan, nung time di ba, na 2016 election, okay? Natalo si Kuting. Maliban doon sa manikluhod si Amy, si Kuting ay talagang down na down, kaya nagpulboronic ever. Nagpulboronic talaga siya ng bonggang-bongga. At ang sabi ni Pangulong Duterte, okay, Pangulong Duterte ha, itama mo ako kung mali ako dito, okay? Ayon sa aking puting ahas, sabi ni Pangulong Duterte kay Senator Amy, parang hindi eksakto ganito yung pagkasabi, pero ito yung konteksto ng kanang mensahe. Ayusin mo yung kapatid mo, okay? Dapat marunong siyang humarap ng defeat or challenge sa buhay niya. Paano siya magiging effective leader, which is hindi siya leader, kung hindi niya kayang harapin ang pagkatalo? Actually, hinarap niya. Kaya siya nag-electoral protest. Smartmatic, labanan natin. Sabi niya, ang Smartmatic, alam mo, Marlica, di ba? Mga ganun mga interview ko sa kanya. Ang Smartmatic, nandiyan dyan sa Pilipinas, hindi para magbenta ng mga automated election, kundi magbenta ng dayaan. Coming from Kuting. Pero again, after niyang manalong, wala na kasi lingid sa ating kalaman, based sa signed affidavit ni Atty. Glenn Chong, nakipagsabwatan pala sila at ang asawa niya. Okay naman pala, yan si Mark Sayarot na nahulihan ng 2 tonelada, okay, na-intercept yung kanilang mga epektos papuntang Australia, mga kababayan. Ano palang, pulburon palang pinag-uusapan natin dito, ha? Senator Amy, alam ko na ipit ka na. Okay? Mag-usap tayo masinsinan. Ikaw direct, kasi kaibigan ka, di ba? Mag-advise ka. I don't know kung paano mo siya ina-advisean. Di ba? I know na ikaw, punta mo na ito kay Daryl Yap. Ikaw, direct Daryl Yap. Nakikita ko yung mga post mo. Kahit pa paano, nag-like, share, nag-share tayo ng mga chuba-chuchu. Okay? Ayun ang pasabog ni Maharlika, mga kababayan. Masyadong mabigat itong kanyang binitawang salita. Nakakatakot ito para sa Pilipinas, para sa Pangulo ng Pilipinas, at dapat sumagot isa sa mga Marcos, i-explain nila ito kung bakit nangyayaring ito, dahil totoo man o hindi, kailangan pa din malaman ng Pilipino, ng sambayan ng Pilipino, ang mga nangyayaring ito. Yung kaganapang yan na ibinunyag ni Maharlika. Ay nako, mainit itong mga pasabog ni Maharlika, mga kababayan. Anyway, maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga walang sawang nagsusubaybay po sa aking YouTube channel. Ayan, Genius TV po. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please like and comment, subscribe na rin po, Genius TV po. Ayan, mag-iingat po tayo lahat, mga kababayan. God bless po. Ingat.